Kabanata 101. Paghahati. Hindi kalayuan si Chijo, dalawang tao ang nakaupo sa mga upuan, naghahanda na tamasahin ang kanilang hapunan. Ang mga mata ni Chijo ay naiilawan nang makita niya sila. Ang dalawa ay isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay gwapo, ngunit bihis na bihis sa murang damit. Sa restoran ng Oriental Hotel, mukhang isang tao na walang gaanong background. Kumpara sa iba pang mga kalalakihan sa hotel, ang taong ito ay talagang pangkaraniwan. Nakikita niya, ang bawat panauhin na pumupunta sa Oriental Hotel ay hindi isang ordinaryong tao. Para sa kanila, ang mga mamahaling relo at mamahaling mga kotse ay madaling dumaan. Ngunit ang taong ito ay napaka-ordinaryong kung siya ay nakaupo lamang doon ng tahimik, hindi niya maakit ang anumang pansin. Gayunpaman, ang babaeng dinala niya ay hindi kapani-pani walang maganda. Ang kanyang mahahabang mga binti ng jade at puting damit ay gumawa ng kanyang hitsura ng isang engkanto. Ang pansin ni Chijo ay agad na iginuhit sa kanya. Ang mga batang babae na maaari niyang makipag-date ay average lamang. Ngunit ang babaeng ito ay hindi lamang maganda, ngunit mayroon ding maraming biyaya. Pinakamahalaga, ang tao na nakaupo sa tapat niya ay talagang ordinaryo. Napansin ng henchman ni Chijo ang pagbabago sa ekspresyon ni Chijo. Tiningnan niya si Chijo, pagkatapos ay sa babaeng tinitigan niya, at naintindihan agad kung ano ang ibig sabihin ni Chijo. Brother Joe, interesado ka ba sa babaeng iyon? Tanong ng henchman. Tiningnan siya ni Chijo at binigyan siya ng isang pag-aproba ng tingin. Hindi ko inaasahan na maging matapang ka. Oo, interesado ako sa babaeng iyon ngayon. Ipinahayag ni Chijo ang kanyang mga saloobin ng direkta. Tumingin ang kanyang mga subordinate at nakita ang babae na tinutukoy ni Chijo, at sumang-ayon na siya ay talagang kaakit-akit. Chijo, ang iyong panlasa ay hindi masama. Bihira ang isang kaaya-aya na babae. Ngunit hindi ito madaling makuha sa kanya. Mukha siyang maganda at tila mula sa isang mayamang pamilya. Ano ang pinagsasabi mo? Walang babae na hindi makukuha ng ating Chijo. Sa tulong ni Chijo, magiging isang piraso ng cake. Siyempre, kung ipinakita ni Chijo ang kanyang lakas, madali itong makuha. Ang mga tagasunod ni Chijo ay pinuri siya ng paisa-isa. Si Chijo ay natural na nalulugod na marinig ang gayong pag-aalsa. Panoorin mo ako, kukunin ko na agad ang babaeng iyon. May kumpiyansa na sinabi ni Chijo. Sa tulong ni Chijo, walang maaaring magkamali. Eksakto, tingnan ang lalaki na katabi niya. Hindi siya tulad ng isang bagay na mahalaga. Ang pagbanggit lamang sa pangalan ni Chijo ay takutin siya. Hindi namin kailangan ni Chijo na gumawa ng anuman sa sitwasyong ito. Kahit na tumayo lang tayo sa harap niya, malamang naaalis siya. Gamit nito, tumayo si Chijo at lumakad patungo sa direksyon ni Jendong. Sinundan ng kanyang mga tagasunod ang suit. Kumusta ang pagkain dito? Tanong ni Chijo. Lumingon si Jendong kay Chingshan at tinanong, paano ito? Hindi masama, sagot ni Chingshan matapos ang pagputol ng isang piraso ng steak gamit ang kanyang kutsilyo at inilagay ito sa kanyang bibig. Mabuti yan. Tulad ng malapit na nilang ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap, bigla nilang natagpuan ang kanilang sarili na napapaligiran ng isang pangkat ng mga tao. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Chingshan. Kakaiba para sa napakaraming tao na biglang palibutan sila, at ang kanilang damit at tato ay nagpapahiwatig na hindi sila dapat maging trifled. Lahat sila ay nagsuot ng itim na damit at may mga kakaibang tato sa kanilang mga kamay, tulad ng mga gangster sa kalye. At tila lahat sila ay natipon sa paligid ng kalbo na tao sa gitna, na marahil ang kanilang pinuno. Natagpuan din ni Jendong na kakaiba ito. Nakakainis na maistorbo sa hapunan ng mga kakaibang tao. Ano ang gusto nyo? Tinanong niya ng hindi kanais-nais, habang kumakain pa rin. Para bang hindi niya pinansin ang mga manggugulo na ito. Naturally, ginawa nitong kakaiba ang pakiramdam ni Chijo. Naisip niya na sa napakaraming tao na nagdudulot ng problema, ang ordinaryong mukhang taong ito ay tiyak na matakot sa kanyang mga wits. Ngunit ang sitwasyon ay hindi napunta tulad ng naisip niya. Maaari bang ang taong ito ay hindi karaniwan sa kanyang tila, at may ilang background? Naging seryoso ang mukha ni Chijo. Kailangan niyang malaman kung ang tao sa harap niya ay may anumang background bago siya makapagpatuloy. Gusto ko talaga ang talahanayan na ito, sabi ni Chijo. Sa sandaling natapos na niya ang pagsasalita, nagbago ang ekspresyon ni Jendong. Alam niya mismo kung ano ang ibig sabihin ni Chijo sa pagsasabi na ang mesa ay maganda. Ito ay walang iba kundi isang ploy upang makuha ang mesa mula sa kanila. Ngunit hindi ito ang kanilang tunay na hangarin. Ang kanilang tunay na hangarin ay pumili ng away. Ito ay isang dahilan lamang. Nandito ka ba upang pumili ng away?
Malamig ang mukha ni Jendong habang direktang nagtanong siya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsilyo sa kanyang kamay. Hehe, kapatid, huwag masamain ito. Napansin ko lang na ang air conditioning sa panig na ito ay medyo mas mahusay kaysa sa iba pang mga lugar at nais kong lumipat sa iyo, patuloy na sumusuri si Chijo. Umalis, malamig na sagot ni Jendong. Nang marinig ito, agad na nagdilim ang mukha ni Chijo. Si Chijo ay hindi isang top-tier figure sa Qingzhou City, ngunit siya ay isang kilalang figure pa rin. Gayunpaman, sinabihan na umalis ng isang tao sa Dongfeng Hotel, nakatitig ang lahat ng mukha sa harap ng kanyang mga subordinate. Bigla, ang mga mukha ni Chijo at lahat ng kanyang mga subordinate ay naging kawili-wili. Paano niya sinabi sa ating kapatid na si Chijo na umalis? Ito ay labis na galit. Tama iyon, ang ating kapatid na si Chijo ay isang kilalang figure din. Paano siya masabihan na mawala ng isang tao? Hindi natin hahayaan ito. Dapat nating turuan ang taong ito ng isang aralin, sabi ng mga subordinate ni Chijo. Sa kanilang mga mata, si Chijo ang kanilang taga-suporta. Ngayon, bilang backer ni Chijo, ininsulto siya ng ibang tao, na natural na nagalit ang kanyang mga subordinate. Lahat sila ay nagagalit at nais na sumulong. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang sitwasyon ay isang pagkakataon din para sa kanila, isang pagkakataon na gumanap sa harap ni Chijo. Kung mahusay silang gumanap sa sandaling ito, marahil ay maaalala ni Chijo ang mga ito, at sila ang magiging kanyang pinakamatapat na subordinate sa pamamagitan ng kanyang panig sa hinaharap. Makikinabang din sila rito. Kabanata 102. Banta. Sa sandaling ito, hindi kayang magalit si Chijo. Pagkatapos ng lahat, hindi pa niya nalaman ang pagkakakilanlan ng ibang partido. Kung ang ibang partido ay may ilang background, hindi ito magiging mabuti. Kapatid, sino ka? Gaano ka manggahas na sabihin sa akin na umalis? Mahinahon na tanong ni Chijo. Ayaw niyang ipakita ang kanyang tunay na hangarin at sinusubukan lamang na subukan si Jendong. Hindi pa rin niya alam kung ano ang background ni Jendong. Bagaman malakas si Chijo, hindi siya talo sa Nanzhou City at kailangang isaalang-alang ang mga may malalim na ugat. Ang tao sa harap niya ay mukhang ordinaryo. Kung hindi niya siya sinubukan at nasaktan ng isang bagay na mahalaga, hindi ito magiging isang magandang bagay. Si Chijo ay nagkaroon ng ilang karanasan sa lipunang ito pagkatapos ng maraming taon. Ngumiti si Jendong. Naiintindihan niya ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Chijo. Nais ni Chijo na i-verify ang kanyang pagkakakilanlan. Ito ang East Hotel, kung saan ang mayaman at makapangyarihan lamang ang dumating at nagpunta. Kung hindi niya sinasadyang nasaktan ang isang bagay na mahalaga, magiging isang sakuna para sa kanya. Anong background ang maaari kung magkaroon? Ako ay isang ordinaryong tao lamang, sabi ni Jendong, hindi nagbubunyag ng anumang mahalagang impormasyon kay Chijo. Gayunpaman, halos makumpirma ni Chijo na ang taong nasa harap niya ay isang ordinaryong tao lamang. Hehe. Hindi ka mukhang mayaman at makapangyarihan. Narito ka lamang sa East Hotel upang kunin ang mga batang babae, sabi ni Chi Shuoi, na may isang pahiwatig ng pangungutya sa kanyang mukha. Naisip niya na ang tao sa harap niya ay walang background, kaya hindi niya kailangang bigyang pansin ang kanyang saloobin, at maaaring mangutya at paninirang puri siya. Gayunpaman, ang kanyang saloobin sa mga may mas mababang katayuan ay naiiba. Ang lipunang ito ay isang lipunan ng kaligtasan ng buhay ng pinakadulo. Kung mahina ka, nararapat kang mabuli. Ang batas ng gubat ay ang katotohanan ng mundong ito. Sa sandaling ito, itinuring ni Chijo si Jendong bilang isa sa mga nagpapanggap na isang tao na hindi sila sa pamamagitan ng pagbibihis ng mga mamahaling damit sa Eastern Hotel. Tingnan ng taong ito, hindi niya alam ang kanyang sariling timbang at nang ahas na pumunta sa Eastern Hotel. Parang gusto kong itapon kapag nakikita ko ang mga damit na suot niya, sinabi ng henchman ni Chijo. Siyempre, ang taong ito ay hindi kahit na tingnan ang kanyang sarili sa salamin at nang ahas na masaktan ang ating boss na si Chijo. Ito ay labis na galit, dagdag pa ng isa pang henchman. Dapat nating turuan siya ng isang aralin, o kung hindi ay iisipin ng mga tao na madali tayong mapang-api. Boss Chijo, hayaan mo akong mauna at ipakita ang taong ito kung sino ang boss. Ang mga henchmen sa tabi niya ay nangangati upang magmadali at talunin si Jendong. Inihayag ni Chijo ang kanyang kamay upang pigilan ang kanyang mga henchmen na kumilos ng walang pasubali. Ang henchmen ay tumingin kay Chijo sa pagkalito, nagtataka kung ano ang nangyayari. Kung wala ang mga utos ng boss, hindi sila naglakas loob na kumilos ng marumi. Sa sandaling ito, maaari lamang silang maghintay at makita kung ano ang nasa isip ng kanilang boss. Ito ang Oriental Hotel.
Ang mga tao na darating at pupunta dito ay lahat ng mahahalagang bilang na may katayuan. Kung nagdudulot tayo ng problema dito at gumawa ng gulo, hindi ito magiging isang magandang bagay, tiningnan ni Chijo si Jendong at sumisigaw. Tama si Chijo. Agad na natanto ng kanyang mga subordinate kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi nila inaasahan na ang kanilang mapang-akit na boss ay maging maingat. Ito ay medyo bihira. Si Chijo ay napakamakatwiran. Tama iyon. Maraming mga mahahalagang tao sa Oriental Hotel. Hindi magandang masaktan sila. Tumango ang maliit na kapatid. Kung nagiging sanhi ka ng problema sa kalye, natural na hindi ka mag-aalala tungkol sa anumang mga problema. Ngunit kung nag-uudyok ka ng problema sa hotel sa Oriental, hindi ito isang simpleng bagay. Maaaring lumabas ang mga gwardya ng hotel at may pananagutan siya. Ang magaan na parusa ay masira ang mga buto, at ang pinakamabigat na kamatayan. Sa makatuwid, kung ang pera ay maaaring malutas ang problema, si Chijo ay magiging masaya na gumamit ng mapayapang paraan upang malutas ito. Ikaw brat, sabihin mo sa akin, kung magkano ang pera na kailangan mong umalis. Ako si Chijo, isang boksingero mula sa Qingmo Pavilion. Kung ikaw ay matalino, bibigyan ka ng isang presyo at bibigyan mo ako ng batang babae sa harap mo, buong sabi ni Chijo. Pagkatapos magsalita, sinulyapan pa niya si Chingshan ng ilang beses na may isang sakam at mainit na titig. Ibinaba agad ito ng mukha ni Chingshan. Hindi niya inaasahan ang mga bagay na mangyayari hanggang sa puntong ito. Orihinal na naisip niya na ang ibang partido ay nais lamang ang kanilang posisyon. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kanilang tunay na target ay ang kanyang sarili. Ang mga bandido na ito ay walang kaparerekan tungkol sa pagpapalitan ng mga posisyon, ngunit ang kanilang layunin mula sa simula ay sa kanya. Kung hindi man, paano nila nasabi ang mga ganitong bagay? Matapos malaman ang katotohanan, ang ekspresyon ni Chingshan ay naging labis na pangit. Ang mga taong ito ay hindi mabubuting tao. Kung nahulog siya sa kanilang mga kamay, hindi magiging mabuti ang kinalabasan. Mula sa kanilang tono, tila sila ay mula sa Qingmo Pavilion at naging master sa mga ranggo. Ang isang master ng madilim na enerhiya ay medyo malakas sa ordinaryong buhay. Madalas silang kumuha ng daan-daang mga tao na nag-iisa at napakabihasang. Ang pagiging target ng tulad ng isang tao ay walang alinlangan na isang sakuna. Ang nag-iisang tao na si Chingshan ay maaaring umasa sa taong nasa harap niya, si Jendong. Si Jendong ay isang master din, kung hindi man ay hindi siya magiging kanyang bodyguard. Sinasabing ang kanyang mga kasanayan ay napakahusay. Gayunpaman, hindi niya alam kung sino ang mas malakas sa pagitan niya at ng kasalukuyang tao sa harap niya, si Chijo. Pagkatapos ng lahat, si Chijo ay isang master ng madilim na enerhiya. Ang kapangyarihan ng isang master ng madilim na enerhiya ay hindi isang bagay na maaaring isipin ng mga ordinaryong tao. Bukod dito, upang maging isang master ng madilim na enerhiya sa gayong edad, sa loob ng ilang taon, maaari rin siyang maging master ng pagbabagong anyo. Ang isang master ng pagbabagong anyo ay tunay na isang pambihirang tao. Ang ganitong tao ay marahil hindi isang taong ang pangkat ng Shen ay ng ahas na hawakan. Pagkatapos ng lahat, ang mga naturang tao ay bihirang sa Qingzhou City. Paano sila, bilang mga eksperto, ay mapuko ng isang maliit na kumpanya tulad ng Shen Group? Ang mukha ni Chingshan ay naging pangit sa pag-iisip. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin at maaari lamang manood ng sabik na si Jendong ay nahaharap sa sitwasyon. Kaya, bata, natatakot ka na ngayon na narinig mo ang pangalan ko. Tumawa ng malakas si Chijo at patuloy na pinaglaruan siya. Ang pagiging master ng madilim na enerhiya ay talagang kahanga-hanga sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, sa mga mata ng mga magsasaka, si Chijo ay isang napaka-ordinaryong pag-iral. Marahil para sa mga ordinaryong tao, ang isang master ng madilim na enerhiya ay may sapat na kapangyarihan. Karamihan sa mga tao ay maaaring matakot sa kanilang mga wits kung narinig nila na hinimok nila ang isang master ng madilim na enerhiya. Ngunit sino si Jendong Ya? Takot ba siya sa isang master ng madilim na enerhiya? Kabanata 103. Ikaw ba ay isang mandirigma? Ang kapangyarihan ng isang master ng madilim na enerhiya ay madalas na takutin ang karamihan sa mga tao. Kung matalino ka, magbibigay ka ng daan sa aming boss, sabi nila. Oo, tama iyon. Sa kanyang kasalukuyang hitsura, hindi man siya karapat-dapat sa magandang ginang na ito. Tanging ang aming boss, si Chijo, na napakalakas, ay kwalipikado na makasama siya. Kung ako siya, aalis na ako nang masunurin ng matagal. Ang kanyang mga subordinate ay umalipusta sa kanya. Sa kanilang mga mata, si Jendong ay tulad ng isang tamad na toad na sumusubok na kumain ng karne ng swan.
Pagkatapos ng lahat, na nakatayo sa harap niya ay si Chijo ng Chingmohol, ang kanilang pagmamataas at kagalakan. Oh, talaga. Dahil lamang sa isang master ng madilim na enerhiya, sobrang mapagmataas mo, ngumiti si Jendong at pinahihit ang kanyang ulo. Tiningnan niya ang mga lalaki na may itim na nakapaligid sa kanya na may kakaibang titig. Si Chijo ay direktang natigilan sa kanyang ngiti. Ano ang nangyayari? Hindi ba ang batang ito ay isang ordinaryong tao lamang? Bakit naramdaman ko? Si Chijo ay medyo hindi mapakali at patuloy na nagbubulong-bulungan sa kanyang sarili. Maaari bang ang bata na ito ay may ilang background na hindi niya alam? Nang marinig niya ang tungkol sa Master of Dark Energy sa Chingmohol, walang pagbabago sa kanyang pag-uugali, na hindi normal at hindi kung ano ang gagawin ng isang normal na tao. Bilang unang puwersa sa ilalim ng lupa, ang Chingmohol ay may napakalakas na puwersa. Kahit na ang mga ordinaryong tao ay alam kung gaano ito kakilakilabot. Sa mga ordinaryong araw, ang pagbanggit lamang sa pangalan ng Chingmohol ay sapat na upang takutin sila. Ang taong nasa harap niya ay kakaiba, hindi isang ordinaryong tao, ngunit isang taong may background. Seryoso si Chijo kay Jendong. Sino ka? Hindi ka natatakot kapag naririnig mo ang pamagat ng isang master ng madilim na enerhiya. Isa ka rin ba? Iyon ang isang katanungan na dapat kong tanungin sa iyo. Sa palagay mo ba ang pamagat ng isang master ng madilim na enerhiya ay nagpapasaya sa iyo? Tumingin si Jendong, binigyan siya ng malamig na ngiti. Hahaha. Galit na natawa si Chijo sa kanyang mga salita. Ikaw ang unang taong nang ahas na makipag-usap sa akin ng ganito. Alam mo ba kung gaano kahirap linangin ang madilim na enerhiya? At upang maging isang master ng madilim na enerhiya bago ang edad na 30, ano ang kinakatawan nito? Ito ay kumakatawan sa isang puwang. Sa aking kasalukuyang talento, ang pagiging isang master ng enerhiya ng pagbabagong anyo sa hinaharap ay hindi isang mahirap na bagay. Sumagot si Jendong. Alam mo ba kung gaano kalakas ang enerhiya ng pagbabagong anyo na inihambing sa madilim na enerhiya? Hindi ito isang bagay na isang ordinaryong tao na tulad mo na maunawaan. Wala kang ideya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging master ng madilim na enerhiya sa Qingzhou City. Malamig na sinabi ni Chijo. Huwag sayangin ang iyong hininga sa kanya, boss. Ang taong ito ay tiyak na nagpapanggap na isang tao na hindi siya, kumikilos na parang hindi siya nagmamalasakit, para lang tayong maniwala sa kanya. Subukan natin siya at tingnan kung siya ba talaga ay may masasabi. Sinabi ng isa sa kanila. Bigyan natin siya ng lasa ng kanyang sariling gamot. Paano may insulto ang isang master ng madilim na enerhiya ng isang katulad niya? Isa pang chime na nagsalita. Mauna muna ako. Boss, wala kang kailangang gawin. Ipapakita ko ang mapagmataas na tao na ito kung ano ang ginawa ko. Isang taong muscular na susugod patungo kay Jendong. Itinapon niya ang isang kamao na kasing laki ng isang sandbag ng direkta kay Jendong. Si Chijo, na nakatayo sa tabi, ay hindi niya napigilan ngunit malamig na napanood. Nais niyang gumawa ng isang pagkilos, ngunit nang nakikita ang kanyang subordinate na humakbang sa sandaling ito ay isang magandang bagay din upang subukan kung siya ay tulad ng sinabi niya. Ang pagmamataas ay nangangailangan din ng kapital, at ang karamihan sa mga mapagmataas na tao ay wala ito. Hindi alam ni Chijo kung si Jendong ay isa rin sa karamihan. Ang taong sumusugod kay Jendong ay may 8 talampakan ang taas, may magagandang kasanayan, at medyo maliksi. Ang kanyang mga kasanayan ay itinuturing na mabuti sa mga ordinaryong tao. Siya ay isang martial artist, kung hindi man si Chijo ay hindi niya sana siya na-recruit. Ang mga subordinate ni Chijo ay karaniwang martial artist. Kung hindi man, hindi siya mag-abala, tulad ng muscular na tao sa harap niya na dumating upang subukan ang lakas ni Jendong. Ang kamao na kasing laki ng isang sandbag ay direktang tumumbok kay Jendong. Si Chingchen ay natakot at tinakpan ang kanyang bibig. Hindi pa niya inaasahan ang tao sa harap niya na direktang umatake. Ilang sandali, isang maliit na alon ang pinukaw. Ang mga kainan sa paligid ay nakikiusyuso sa gilid at pinanood ang palabas. Bihira para sa isang tao na magdulot ng problema sa Eastwind Hotel. Ang mga manunood ay bumulong sa bawat isa sa mga pangkat ng 2 o 3. Paano maglakas loob ang mga taong ito ay gumalaw sa Eastwind Hotel? Sobrang walang ingat ba sila? Hindi ba sila natatakot sa sisihin ng may-ari ng hotel pagkatapos? Sa sandaling ito, si Jendong ay hindi nagpakita ng hangarin na umiwas. Ngumiti siya at itinaas ang kanyang kamay, pagkatapos ay pinalawak ang isang daliri upang direktang hadlangan ang kamao, na kung saan ay kasing laki ng isang sandbag. Ang pagkilos na ito ay direktang nagulat sa lahat na naruroon.
Gamit ang isang daliri upang hadlangan ang isang malakas na suntok, kung ito ay sinabi, walang makapaniwala, ito ay talagang hindi makapaniwala. Pagkatapos ng lahat, paano makitungo ang isang daliri sa isang malakas na suntok? Ito ay talagang tanga. Ito ang naisip ni Chijo at ang kanyang gang sa sandaling ito. Sa kanilang mga mata, ang pag-uugali ni Jendong ay walang alinlangan na sa isang baliw. Nangahas siyang gumamit ng isang daliri upang hadlangan ang kamao ng ibang tao. Ang daliri na ito ay nakasalalay upang masira. Sa ilalim ng pag-atake ng kamao, marahil ito ay direktang masira. Mabuti din yan. Hayaan ang taong ito na makita kung anong uri ng pagmamataas ng presyo ang dapat bayaran. Kapag naisip ng lahat na ang daliri ni Jendong ay malapit ng masira. Isang makahimalang bagay ang nangyari. Sa sandaling ang kamao na kasing laki ng sandbag ay humipo sa daliri ni Jendong. Boom! May malakas na ingay. Sa sandaling hinipo ng kamao ang daliri ni Jendong, ang malakas na tao ay direktang nakaramdam ng isang malaking puwersa na nagmula sa kanyang kamao. Malaking kapangyarihan ang lumabas mula sa daliri na iyon. Ang malakas na tao ay nadama na parang siya ay nahit ng isang maliit na kotse. Ang tao ay direktang tinamaan ng isang malaking epekto at napaatras patungo sa malayo. Nakakagulat talaga ang eksenang ito. Gumamit lang siya ng isang daliri upang hadlangan ang pag-atake ng malakas na tao, hindi lamang niya ito napigilan, ngunit ang rebounding force ay kumatok din sa malakas na tao. Siya ba ay isang halimaw? Lahat ay hindi makapaniwala habang tinitingnan nila si Jendong. Maging ang mga naruroon lamang upang manood ng kaguluhan ay tahimik na ngayon. Nagulat din si Chingshan, na tinakpan ang kanyang maliit na bibig. Hindi niya inaasahan na ang martial arts ni Jendong ay napakalakas. Bagaman alam niya na si Jendong ay hindi isang ordinaryong tao, ang nakita niya bago siya ay nakakagulat pa rin. Ang isa na may napakagandang ekspresyon ay walang alinlangan si Chijo. Ang eksena na walang nangyari, ay walang alinlangan na sinabi sa kanya na si Jendong sa harap niya ay hindi isang ordinaryong tao tulad ng una niyang naisip. Siya ay dumating upang alisin ang kanyang babaeng kasama, ngunit natapos ang paghagupit sa isang pader. Ikaw ba ay isang martial artist? Maingat na tanong ni Chijo. Kabanata 104. Kumain ng mapagpakumbabang pie. Ang nasabing isang hindi kapani-paniwalang bagay ay nangyari. Hanggat ginagamit mo ang iyong utak ng kaunti, mauunawaan mo na ang taong nasa harap mo ay hindi isang simpleng ordinaryong tao, ngunit isang master ng paglilinang. Nag-isip si Chijo ng ilang sandali at ginawa ang kanyang unang paghuhusga. Tila na ang taong hinimok niya ay marahil isang mandirigma na katulad niya. Kung hindi man, paano niya maitataboy ang kanyang mga subordinate sa isang pagkilos na may isang daliri lamang? Ikaw ba ay isang mandirigma? Ang isang nagtatanong na tinig ay nagmula sa bibig ni Chijo, at tinitigan ng lahat si Jendong upang makita kung paano siya tutugon. Matapos niyang ipakita ang malaking lakas ngayon, naintindihan ng lahat na ang tao sa harap nila ay hindi kasing ordinaryong naisip nila. Sa makatuwid, tinanong siya ni Chijo ng harapan, nais na mapatunayan ang kanyang mga saloobin. Ngunit kahit na narinig niya ang tinig ni Chijo, wala namang ginawa si Jendong, hindi tumugon, at ngumiti lang. Umupo ulit siya, patuloy na kumakain, at kumuha ng kutsilyo upang putulin ang isang piraso ng steak. Ganap na hindi pinansin si Chijo, hindi pinansin ang kanyang pag-iral, at nagsimulang kumain sa tabi niya. Hindi sineryoso si Chijo. Ginawa nitong galit si Chinjo. Saang martial arts school ka? Sumigaw siya at uminom. Ang sinumang master ay may pangalan at apelyido, hanggat siya ay aktibo sa lungsod, ang Martial Arts Association at martial arts ay magkakaroon ng mga tala, sapagkat ito ang panuntunan. Ang mga mas mataas na nasa itaas ay natatakot na ang mga masters na ito ay magulo sa paligid, kaya sama-sama silang kasama at pinamamahalaan. Ito ay isang pinagkasunduan na alam ng lahat. Alam ni Chijo ang karamihan sa mga masters sa Qingzhou City. Masasabi na pamilyar sila sa kanilang hitsura. Ngunit si Jendong sa harap niya ay nakaramdam ng kakaiba kay Chijo. Hindi siya mula sa Qingzhou City, kaya talagang hindi niya maisip ang sinumang maaaring tumugma sa kanya. Si Chingshan, na nasa gilid, ay nadama ng bahagyang nabigla nang marinig niya ang pag-uusap sa pagitan ng dalawa. Kailan naging napakalakas si Jendong? Talagang ginawa niya ang lahat sa Qingmo Pavilion na natatakot sa kanya. Ito lamang ang tanong ni Chingshan ngayon. Matapos kumain si Jendong ng isang piraso ng steak, dahan-daang itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan si Chijo sa mga malalim na mata. Kinamumuhian ni Chijo na tinitigan ito. Palagi siyang naging isang mahusay na pag-iral. Kapag tinitingnan ang mga ordinaryong tao, lagi niyang tinitingnan ang mga ito ng gayong pag-aalipusta.
Ngayon, tinitingnan siya ng parehong mga mata, at naiiba ang pakiramdam. Para bang sabihin na sa kanyang mga mata, hindi siya nagkakahalaga ng pagbanggit. Kung sinasabing ang lakas ng iba ay mas malakas kaysa sa kanyang sarili, baka mas mabuti ang pakiramdam niya kung siya ay mukhang ganito, ngunit hindi lang ito. Ang pagiging pagtrato tulad nito sa pamamagitan ng mahina ay isang bagay na hindi maaaring disimulado. Ngunit hindi makita ni Chijo ang taong nasa harap niya. Hindi siya sigurado tungkol sa lakas ni Jendong, kaya hindi siya naglakas loob na kumilos ng walang tigil. Ang iba pang mga tao sa eksena ay natakot na sa eksena ngayon, lalo na ang ilang mga mahiyain na panauhin, na nagbayad na ng bayarin at umalis. Kung nangyari ang ganoong bagay, tiyak na hindi ito papansinin ng Dongfeng Hotel, at isang manager ang sumugod. Bilang isang tagapamahala ng hotel, kailangan mong seryosohin ang lahat. Maaari lamang itong isaalang-alang na hindi mapalad na mabaluktot sa kanya ngayon. Nang marinig ng manager na ang isang tao ay nagdulot ng problema, nagreklamo siya sa kanyang puso, bakit napakasama ng aking swerte. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao na maaaring pumunta sa Dongfeng Hotel ay hindi ordinaryong tao. Nagkaroon ng salungatan sa pagitan ng dalawang pangkat sa harap niya. Hindi mahalaga kung aling panig ang nasaktan niya, maaaring siya ay kasangkot sa ilang mga problema. Ang mga mas mataas na nasa itaas ay hindi nagbigay ng isang malinaw na pag-uugali, kaya tutulungan niya ang panig na iyon kahit na hindi siya mabuti. Nagmadali ang manager, upang mapakalma lamang ang salungatan sa lalong madaling panahon at mapanatili ang reputasyon ng hotel. Tiningnan niya ang sitwasyon sa korte, at maraming tao nakasangkot sa salungatan. Ang isa sa kanila ay may pinakamalaking bilang ng mga tao, at lahat sila ay malakas na lalaki sa itim na damit. Napakahirap nilang magulo. Ang iba pang pangkat ay ang dalawa, kalalakihan at kababaihan na natanggap ko dati. Ano ang problema sa panauhin? Dumating ka lang sa oras. Ngumiti si Jendong nang makita niyang darating ang manager. Kaagad pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro si Chijo. Ang mga taong ito ay nagmamadali sa harap namin ng walang kadahilanan, at nagambala sa aming pagkain. Ipinaliwanag lamang ni Jendong. Ito ay naging ang problema ay sanhi ng pangkat ng mga tao. Sinulyapan ng manager ang mga subordinate ni Chijo, at biglang naintindihan ang dahilan. Matapos makakuha ng isang tumpak na tugon mula sa taong nababahala, magkakaroon siya ng isang mas malinaw na pag-unawa sa sitwasyon sa larangan. Nakatitig siya kay Chijo. Kumusta sir, ito ang Dongfeng Hotel. Kahit na ano ang iyong katayuan, mangyaring huwag gumawa ng problema dito, huwag mag-abala sa pagkain ng aming mga bisita. Kung nais mong gumawa ng problema, mangyaring lumabas. Seryosong sinabi ng hotel manager. Naririnig ito, si Chijo ay ngumiti lamang ng malamig sa kanya. Brat! Alam mo ba kung sino ako? Malamig na sinabi ni Chijo. Ang pares ng malamig na mga mata ay naging hindi mapakali ang manager. Maaari bang maging espesyal ang kanyang pagkakakilanlan? Excuse me sir. Maingat na tanong ng waiter. Mga taon ng karanasan sa lipunan, ipaalam sa kanya kung paano haharapin ang ilang mga bagay, na nag-iiwan ng isang maliit na leeway. Ito ang aming boss na si Chijo, siya ay isang miyembro ng Aokikon Pavilion. Isang kilalang dark energy master sa listahan. Nagulat ang manager, syempre may alam siyang tungkol sa kaharian na ito. Bagaman siya ay isang tao lamang sa industriya ng serbisyo, alam pa rin niya ang kaunti tungkol sa ilang mga bagay sa mundo sa ilalim ng lupa. Ang pinakamalakas na tao sa mundong ito ay hindi tumutukoy sa mga pera. Sa halip, tumutukoy ito sa mga may malakas na base ng paglilinang. Ang mga ito ay isang pangkat, at ang ilan sa kanila ay napakalakas na hindi maisip ng mga ordinaryong tao. Kahit na ang mga tagapamahala ng lungsod ay kailangang tretuhin ang mga ito ng iba. Sir, galing ka ba sa Aokikon? Medyo nagtanong ang manager. Sa oras na ito, ang kanyang tinig ay nanginginig ng kaunti. Siyempre. Kung ang ibang partido ay isang tao mula sa pavilion ng Aokikon, hindi ito masyadong makakasakit. Karaniwan, kung nakakasakit ka sa mga tao mula sa Aokikon Pavilion, walang magandang wakas. Bagaman sa Dongfeng Hotel, hindi sila naglakas loob na salakayin ang kanilang sarili, ngunit kung sila ay lumabas, tiyak na mapaplano sila ng ibang partido, na mapanganib. Tama ka. Tumango si Chijo, ito ang reaksyon na dapat magkaroon ng isang normal na tao. Pakinggan ang pangalan ng Aokikon, ang karamihan sa mga tao ay natatakot. Kung matalino ka, huwag pansinin kung ano ang nasa harap mo. Diretso na sinabi ni Chijo. At ang kanyang mga salita ay isang malinaw na banta.
Ang kahulugan ay napakasimple, bilang isang manager, kailangan mo lamang gawin ang iyong sariling bagay, at huwag mag-alala tungkol sa mga bagay na hindi mo mapamamahalaan. Okay, Ginoo. Napakahirap ng mukha ng manager. Ang manggugulo ay nagmula sa Aokikan Pavilion, at naintindihan na niya na ang mga bagay ay wala ng kontrol. Alam ng manager na ang kanyang katayuan ay masyadong mababa, at hindi makatutuhanang patuloy na lutisin ang hindi pagkakaunawaan. Ang tanging paraan ay ang mag-ulat sa boss at hilingin sa kanya na magpadala ng isang tao upang harapin ito. Pagkatapos ng lahat, may nangyari, may makitungo sa isang tao, kung hindi man ito makakaapekto sa reputasyon ng hotel. Kabanata 105. Look down upon. Paumanhin, Ginoo. Ibinaba ng manager ang kanyang ulo ng bahagya patungo kay Jendong at sa kanyang mga kasama. Kapag nakikipag-usap sa naturang mga mataas na antas ng mga bilang isang maliit na tagapamahala, hindi niya malutas ang problema. Pagkatapos ay umatras siya at dumiretso sa tuktok na tanggapan ng sahig. Ang tanging tao na maaaring malutas ang kasalukuyang sitwasyon ay ang pangkalahatang tagapamahala ng hotel. Ang manager ng Dongfeng Hotel ay walang magawa. Hindi nagulat si Jendong nang makita ito. Pagkatapos ng lahat, normal para sa mga ordinaryong tao na matakot at mahiyain sa harap ng ganap na lakas. Ngunit naiiba si Chijo. Mukha siyang mapagmataas at nakakita ng hindi mabilang na mga sitwasyon. Hanggat nabanggit niya na siya ay mula sa Qingmo Pavilion at ipinagmamalaki ang tungkol sa kanyang mataas na antas ng mga kasanayan sa martial arts, maaari niyang takutin ang maraming tao. Kid, ngayon alam mo kung gaano ako kalakas. Tinitigan ni Chijo si Jendong na may mabangis na hitsura. Hindi inaasahan ni Chingsha na lalala ang sitwasyon. Orihinal na naisip niya na ang manager ng Dongfang Hotel ay darating upang ihinto ang mga ito, pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang teritoryo. Ngunit hindi niya inaasahan na sa sandaling narinig ng manager na ang ibang partido ay mula sa Qingmo Pavilion, siya ay naging takot at agad na umatras mula sa bagay na ito. Ito ay talagang nabigo. Ang iyong kapangyarihan. Jendong sneered at tinitigan siya ng may mapanirang mga mata. Sa palagay mo ba ay mula sa pagiging mula sa Qingmo Pavilion ay napakahusay mo? Na maaari mong ipakita ang iyong mga kasanayan sa martial arts kahit saan. Nakakatawa ito. Ang madilim na mata ni Jendong ay tulad ng malamig na naglalabas ng isang chilling light. Nagalit ito kay Chijo. Sa palagay mo ba ikaw ay isang top-notch na dalubhasa mula sa Qingmo Hall? Ang ganitong pagmamataas. Alam mo ba kung ano ang kinakatawa ng Qingmo Hall? Ikaw ay isang poloko lamang sa ilalim ng isang balon, sigaw ni Chijo. Hindi ako mula sa Qingmo Hall, mahinahon na sinabi ni Jendong. Matapos marinig ang kanyang sagot, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa labi ni Chijo. Maraming mga katanungan lamang ang tinatanong niya upang malaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Jendong. Kung siya ay mula sa Qingmo Hall, magiging pareho sila at hindi ito magiging madaling makitungo sa kanya. Ngunit dahil si Jendong ay hindi mula sa Qingmo Hall, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga kahihinatnan. Nakita ni Chijo na kahit na si Jendong ay isang martial artist, wala siyang background. Sa kasong iyon, si Chijo ay hindi natatakot sa kanya. Kaya, boss, mayroon bang background ang taong iyon? Dapat ba tayong kumilos? Ang isang henchman na katabi niya ay nagtanong kay Chijo. Siya ay naiiba kay Chijo. Sila ay isang pangkat lamang ng mga thugs na sumunod sa mga order at si Chijo ay magiging responsable kung may mali. Nakikita na si Chijo ay hindi pa nagbigay ng anumang mga order, agad nilang napagtanto na si Jendong ay hindi isang ordinaryong tao. Kung ang ibang partido ay isang ordinaryong tao, hindi mahalaga kahit na mayroon silang ilang mga kasanayan sa martial arts, hanggat hindi sila isang opisyal ng militar. Huwag kang mag-alala, siya ay isang ordinaryong tao lamang. Ano ang dapat matakot? Ang mukha ni Chijo ay nagpakita ng isang pahiwatig ng isang makasalanang ngiti. Ang henchman na katabi niya ay agad na nakaramdam ng ginhawa at naging mas mapagmataas, nakasisilaw kay Jendong. Hanggat ang iba pang partido ay hindi mula sa isang martial arts hall, walang problema. Kung hindi man, madali itong masaktan sa kanila. Wow! Sinusubukan mong takutin kami. Kid. Tumigil sa pagiging sobrang ketekot-takot dito at sabihin sa amin ang iyong pangalan, o huwag mo akong sisihin sa pagiging walang kabuluhan, Chijo sneered. Ang pangalan ko. Hindi ka kwalipikado na malaman, sagot niya na may mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha. Nagalit agad si Chijo. Salakayin mo siya ngayon. Malakas siyang sumigaw sa kanyang mga subordinate. Habang nagsalita si Chijo, ang kanyang mga tauhan ay nagmamadali patungo kay Jendong. 4 o 5 burly men ang nagswat ng kanilang mga kamao at sinalakay siya ng isa-isa.
Sa sandaling iyon, tumayo si Jendong at hinayla si Chingshan sa likuran niya upang protektahan siya mula sa masaktan sa laban. Sapat na sapat. Hindi niya kayang tiisin ang kanilang paulit-ulit na pagkakasala. Kailangan niyang patunayan sa kanila na ang nakakasakit na maling tao ay may halaga. Habang sumuntok ang apat na burly na lalaki sa kanya, biglang nawala si Jendong mula sa kanyang orihinal na posisyon. Ano ang nangyayari? Agad na kinakabahan ang apat na lalaki dahil nakita lamang nila ang pag-aalsa ni Jendong. Pagkatapos, nakaramdam sila ng isang malaking sakit sa kanilang mga bisig. Dalawang tunog ng mga sirang buto ang narinig, na sinundan ng dalawang lalaki na sumisigaw sa sakit. Dalawang mas masakit na hiyaw ang narinig. Ang mga kalalakihan ay natambo agad, at ang figure ni Jendong ay dahan-daang muling lumitaw. Habang muling lumitaw ang kanyang figure, ang apat na lalaki sa tapat niya ay nakahiga na sa iba't ibang posisyon sa lupa. Ah! 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 Ang apat na burly na lalaki ay humawak sa kanilang mga sandata at umungol sa sakit. Ang kanilang dating malusog na braso ay nasira na parang nasnap sa kalahati. Hinawakan nila ang kanilang mga basag na braso at sumigaw ng frantically. Sa hindi inaasahan, sa isang iglap na iyon, si Jendong ay madaling napabagsak ang lahat ng apat sa kanila. Ito ay masyadong hindi makapaniwala. Naging pangit ang ekspresyon ni Chijo. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya na sinipa niya ang isang hardboard. Si Jendong ay hindi lamang isang martial artist, ngunit ang kanyang lakas ay tinatayang katulad ng kanyang sarili. Bagaman hindi ito nakikita ng average na tao, si Chijo ay maaaring makaramdam ng isang pahiwatig ng pag-unawa sa mga paggalaw ni Jendong, ang lakas na pag-aari ng isang master ng nakatagong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pag-channel ng lahat ng enerhiya sa kanyang katawan sa kanyang mga binti, si Jendong ay mabilis na nadagdagan ang kanyang liksi. Sa tulong ng panloob na kapangyarihang ito, madali niyang naalagaan ang maraming tao. Ikaw ay talagang isang martial artist. Ang malamig na ngiti ni Chijo ay unti-unting nawala, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas seryoso. Bakit hindi mo lang inihayag ang iyong pagkakakilanlan kanina? Medyo nalilito si Chijo. Kung ipinahayag ni Jendong na siya ay isang sinaunang magsasaka kanina, maaaring hindi naging brazen si Chijo. Ang mga bagay ay maaaring hindi nabuo hanggang sa puntong ito. Bakit ko dapat ibunyag ang aking pangalan upang makitungo sa iyo? Hindi ko na kailangan. Ang isang pahiwatig ng lamig ay sumabog sa mga labi ni Jendong, na parang pinaglaruan niya ang kamangmangan ni Chijo. Si Jendong ay ngumiti ng mahina, hindi pinansin si Chijo at ang iba pa. Ito ay agad na nagpagalit kay Chijo. Master ka lamang ng madilim na enerhiya, ganoon din ako. Bilang mga sinaunang martial artist, ano ang kwalipikado kang mangutya sa akin? Parehong antas. Natagpuan ni Jendong na nakakatawa ito. Nagpakita na lang siya ng kaunting lakas, at maliit na bahagi lamang ito. Inisip ni Chijo na ang lahat ng kanyang lakas, nakakatawa. Ang isang mapanirang hitsura ay muling lumitaw sa mga mata ni Jendong. Nakatingin ka pa rin sa akin. Ano sa palagay mo? Isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa labi ni Jendong. Okay, pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kalakas. Galit na galit si Chijo at biglang sumigaw. Ang enerhiya ng kanyang buong katawan ay sumabog sa isang iglap, at siya ay naging ganap na naiiba. Kabanata 106. Malakas na lakas. Ang mukha ni Chijo ay naging pula sa isang iglap, at ang kanyang hininga ay sumabog, pinupuno ang kanyang katawan. Ang isang master ng madilim na enerhiya ay maaaring magkalat ng kanilang hininga sa buong meridian ng kanilang katawan, na lubos na pinapahusay ang kanilang mga pisikal na kakayahan. Sa tulong ng kanyang paghinga, ipinakita ni Chijo ang lahat ng kanyang lakas. Bagaman hindi niya naintindihan ang lakas ni Jendong, ang kakaibang pag-uugali ni Jendong ay naging hindi mapakali. Naisip niya sa kanyang sarili, ang aming mga lakas ay halos pareho, kaya dapat tayong pantay na tumugma. Ngunit kahit na, si Jendong ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng gulat. Natagpuan ni Chijo ang kakaiba. Ano ang nangyayari? Naisip niya, pakiramdam ng medyo hindi mapakali. Sa harap ng kanyang sariling lakas, si Jendong ay hindi gumawa ng anumang mga galaw. Ito ay simpleng hindi makapaniwala. Maaari ba siyang kumpiyansa na maaari niyang gawin ang pag-atake na ito nang walang paghahanda? Kung hindi man, paano siya hindi makagawa ng anumang mga galaw sa ilalim ng kanyang pag-atake? Ang utak ni Chijo ay mabilis na nag-iisip. Ngunit ang pakiramdam ni Jendong na ibinigay sa kanya ngayon ay walang alinlangan na ng isang master ng madilim na enerhiya. Ang dalawa ay halos sa parehong antas, ngunit kung iyon ang kaso, bakit siya gagawa ng ganoong postura? Ang kasalukuyang sitwasyon ay naging hindi mapakali si Chijo. Ngunit walang pagbabalik ngayon.
Kapag inilunsad niya ang kanyang pag-atake, ang lahat ay nauna ng natukoy. Mayroon pa bang paraan ngayon? Walang alinlangan, walang paraan. Si Chijo ay na-infuse ang kanyang panloob na lakas sa kanyang mga kamay, at ang kapangyarihan na nakapaloob sa kanyang mga kamao ay lumakas at mas malakas. Kaagad, ikinilos niya ang kanyang mga binti at isang malaking puwersa ng epekto na kumilos sa lupa. Ang kahoy na board sa ilalim ng mga paa ni Chijo ay kumalas ng walang pag-aatubili. Isang napakalaking puwersa na natipon sa kanyang mga paa, at si Chijo ay sumugod patungo kay Jendong tulad ng isang tagsibol. Ito ang kapangyarihan ng isang master ng madilim na enerhiya. Sa pagtaas ng bilis, diretso niyang kinuyam ang kanyang kamao patungo kay Jendong. Kung ito ay isang ordinaryong tao, ang suntok na ito ay walang alinlangan na nakamamatay. Ang kapangyarihan ng isang master ng madilim na enerhiya ay katumbas ng epekto ng kotse. Kung ang ulo ay tinamaan ng isang kamao, tulad ng pagiging hit ng isang maliit na kotse. Ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Nang ang kamao ay malapit nang maabot si Jendong, ang sitwasyon sa wakas ay nagbago. Sa wakas ay nagsimulang lumipat si Jendong. Bigla siyang lumundag sa napakabilis na bilis. Ang bilis ay napakabilis na kahit na si Chijo ay natakot. Hindi niya inaasahan ang bilis ng kalaban na napakabilis. Ito ay hindi tulad ng bilis na dapat magkaroon ng isang master ng madilim na enerhiya. Si Chijo ay isa ring master ng madilim na enerhiya, bagaman siya ay pumasok na lamang sa lupain ng madilim na enerhiya nang hindi pa nagtagal. Ngunit mayroon siyang ilang kaalaman sa lakas na nagmamay-ari ng madilim na enerhiya. Gayunpaman, ang lakas na ipinakita ni Jendong ay hindi katulad ng madilim na enerhiya. Ito ay mas malakas at mas misteryoso. Ito ay tulad ng isang Panginoon sa rurok ng madilim na enerhiya, o nasira na niya ang lupain at naabot ang kaharian ng pagbabagong anyo. Pagbabago ng realm, ito ay isang bagay na hindi naiisip ni Chijo. Ang batang Jendong sa harap niya, paano siya maaaring maging isang tao sa kaharian ng pagbabago? Ngunit paano niya maiisip at harapin ang galit ni Jendong ngayon? Basagin niyo ito para sa akin. Mabilis na sinabi ni Chijo. Mula sa kanilang unang pagkatagpo, lubos niyang naintindihan ang kakaiba at makapangyarihang kalikasan ni Jendong. Ang kanyang lakas ay higit na lumampas sa kanyang sarili, at kung ihahambing kay Jendong, baka hindi na niya matiis ng isang solong suntok. Ngunit paano madaling masira ang pag-atake ni Jendong? Nadagdagan niya ang kanyang bilis at susugod ng direkta patungo kay Chijo. Nang walang pag-aatubili, sinuntok niya si Chijo sa mukha. Si Chijo ay walang pagpipilian kundi ang tumawid sa kanyang mga braso at maghanda upang hadlangan ang pag-atake. Pagkatapos ng lahat, ang lakas na ipinakita ni Jendong ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Kung hindi niya nahaharap ang pag-atake sa ulo, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Ang lakas ni Jendong ay lampas sa kanyang imahinasyon. Isang bahagyang banggaan lamang ang naganap sa pagitan ng kamao ni Jendong at mga braso ni Chijo, at ang epekto ay tumago sa kanyang pagtatanggol at tinamaan ang kanyang braso. Isang malaking puwersa ang lumusot sa katawan ni Chijo, na nagdulot ng kaguluhan sa loob niya. Si Chijo ay naramdaman na siya ay napunit ng isang napakalaking puwersa. Ah! 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 Si Chijo ay sumigaw sa sakit, hindi makaya ang matinding sakit sa kanyang mga meridian. Kahit na mas nakakatakot ay nasa ilalim ng epekto na ito, ang katawan ni Chijo ay tulad ng isang kanyan, biglang na-ejected palabas at bumagsak sa ilang mga hapag-kainan bago huminto. Ang mga tao sa paligid ay biglang natakot at nagpanik. Ilang sandali, ang restoran ay napuno ng mga hiyawan at galit na sigaw ng pagtakas. Kinuha nito ni Chijo ng ilang sandali upang tumayo mula sa lupa. Mapatla ang kanyang mukha, at malinaw na siya ay malubhang nasugatan ngayon. Inilaan niyang gamitin ang kanyang mga kamay upang hadlangan ang pag-atake ni Jendong, ngunit pinaliit niya ang puwersa. Sa sandaling bumangga ang dalawang puwersa, hindi niya matiis ang puwersa at itinapon, na nagdurusa sa malubhang pinsala sa panloob. Ang lakas ni Jendong ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Sa sandaling ito, si Chijo ay may isang epiphany at naintindihan ang isang bagay, sa mga mata ni Jendong, maliit lamang siya. Nang pinahirapan si Chijo ni Jendong, natigilan ang kanyang mga subordinate. Ilang sandali, tumayo sila doon sa gulat, ang kanilang mga paa ay nanginginig ng bahagya. Hindi nila inisip na ang mga bagay ay magiging ganito. Naisip nila na madali para kay Chijo na makitungo kay Jendong, ngunit hindi nila inaasahan na talunin siya ni Jendong ng isang hakbang lamang. Ang resulta na ito ay natakot sa kanila. Nagtataka sila kung anong uri ng kapangyarihan ang pagmamay-ari ni Jendong upang talunin ang kanilang boss, na isang sikat na master ng madilim na kapangyarihan. Ang katotohanan na ang isang kilalang master ay natalo na may isang pagkilos lamang ay nakakagulat sa lahat na naruroon.
Nagsisisi silang dumating dito kasama si Chijo ngayong gabi at hinimok si Jendong. Ang hindi sinasadyang pagsipa sa makapal na plato ng bakal ay lampas sa inaasahan ng lahat. Si Chijo ay itinapon at nakarating sa isang malayong hapagkainan. Ang eksena ay naging magulo at nakakagambala. Tumagal ng ilang sandali para kay Chijo upang mabawi ang kontrol ng kanyang katawan. Ngayon ang kanyang buong mukha ay mukhang mabangis, hindi dahil sa kanyang kabaliwan, ngunit dahil sa pakiramdam niya ay labis na natatakot. Tiningnan niya si Jendong sa takot, hindi inaasahan na ang taong ito ay napakalakas. Sa pamamagitan lamang ng isang hakbang, siya ay natalo. Ang lakas ni Jendong ay lampas sa kanyang imahinasyon. Tila pinipigilan ni Chijo ang kanyang galit at tinanong, ano ang antas ng iyong paglilinang? Sino ka? Naguguluhan siya. Ang tila ordinaryong tao ay nagtatago ng isang bagay na napakalalim. Hindi makapaniwala si Chijo na ang isang nakatagong puwersa ay maaaring maging napakalakas, ngunit ito lamang ang kanyang hula. Ngayon, pinilit siya ni Jendong sa isang sulok kung saan hindi na siya makakalaban. Wala siyang pagpipilian kundi umalis sa kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti, na wala ng mukha sa harap ng kanyang mga subordinate. Ang mukha ni Chijo ay madilim habang tinitigan niya si Jendong. Nakaharap sa malakas na pag-iral na ito, sumabog siya ng hindi mabilang na mga countermeasure sa kanyang isipan. Kabanata 107. Tagapagligtas. Nabigla ang karamihan ng tao nang makita si Chijo na bumagsak sa sahig. Una nang naisip ng mga manunood na ito ay isang menor de edad na scuffle, ngunit hindi nila inaasahan na sila ay maglakas loob na magdulot ng problema sa Dongpeng Hotel. Ang mga kahihinatnan ng sanhi ng problema dito ay hindi isang bagay na maaaring madala ng mga ordinaryong tao. Sa sandaling ito, nadama ng pag-asa si Chijo. Hindi niya naisip na tatakbo siya sa isang matigas na kalaban. Nagulat din siya na ang isang taong may lakas ay maaaring maging napakababa at ordinaryong. Nahulaan niya na si Jendong ay isang nakatagong master mula sa isang martial arts school. Ang nakaraang pagsubok ay isang paraan lamang upang laruan sa kanya. Lahat ba ito ay isang bitag? Ngayon, pinagsisihan ni Chijo ang kanyang mga aksyon ng malalim. Si Jendong ay gaanong pumalakpak sa kanyang mga kamay at inihayag ang isang malamig na titig habang naglalakad siya patungo sa hakbang ni Chijo. Ang bawat hakbang na ginawa niya ay ginawa ang mga tao sa paligid niya na nasisiyahan. Kahit na ang isang nakatagong master tulad ni Chijo ay walang magawa laban sa kanya, kaya paano siya hindi matakot? Ang bawat galaw ni Jendong ay isang malaking banta. Ano ang gagawin mo? Ako ay mula sa Qingmu School. Sa wakas ay nagpakita si Chijo ng isang hitsura ng takot. Siyempre, matakot siya. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Jendong ay malayo sa kanyang sarili. Kung siya ay nagpatuloy na matigas ang ulo sa puntong ito, hindi ito magiging isang makatuwiran na pag-uugali. Ang Qingmu School. Ang tinig ni Jendong ay malamig, mababa, at malabo, na nagbubunyag ng isang malakas na pakiramdam ng disdain. Sa palagay mo ba ay dahil lamang sa iyong paaralan ng Qingmu, magagawa mo ang nais mo at walang takot? Ang mababang tinig ni Jendong ay puno ng pangungutya. Sa sandaling siya ay nagsalita, ang lahat ng naruroon ay natakot. Ang Qingmu Pavilion ay isa sa maraming mga pangunahing puwersa sa lungsod, na may isang malakas na background na lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, sa kanyang mga mata, parang wala. Siya ba ay isang batang master mula sa labas na hindi nagmamalasakit sa Qingmu Pavilion? Ang karamihan ng tao ay nagbulong at nag-isip tungkol sa pagkakakilanlan ni Jendong. Imposible. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang Qingmu Pavilion. Mas malakas ito kaysa sa apat na pangunahing puwersa na pinagsama. Ikaw ay isang martial artist, paano hindi mo malalaman ang lakas nito? Naging pula ang mukha ni Chijo. Biglang tumawa si Jendong, maikli at walang babala, na paatras ang lahat na may pag-aalala. Siyempre, alam niya kung gaano kalakas ang Qingmu Pavilion. Maraming mga nakatagong eksperto, ngunit si Chijo ay isa lamang sa mga pinaka-ordinaryong miyembro. Ano ang may takot? Alam ko kung gaano kalakas ang Qingmu Pavilion, ngunit ikaw ay isang hindi gaanong kahalagahan sa loob nito. Ano ang magiging mapagmataas? Jendong sneered, ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng panunuya. Isang hindi gaanong kahalagahan. Ang apat na salitang ito ay malalim na nakaprint sa isip ni Chijo. Wala siyang dahilan upang magtaltalan, sapagkat talagang maraming mga nakatagong eksperto sa Qingmu Pavilion, at hindi man siya malapit sa pagiging isa sa kanila. Si Jendong, na tumayo sa harap niya, ay maaaring isa sa kanila, na may lakas na higit sa kanyang sarili, na isang mahusay na patunay nito. Nagpatuloy si Jendong at lumakad patungo kay Chijo. Ano ang gusto mong gawin? Inihayag ni Chijo na naalarma. Ano ang nais mong gawin?
Malinaw mo bang naiintindihan mo ako? Medyo mayabang ka dati, nang ahas na mahuli ang atensyon ng aking babae. Sa palagay ko ay pagod ka na sa pamumuhay, sabi ni Jendong, ang kanyang mga salita na puno ng kasiyahan sa uhaw sa dugo. Naniniwala siya sa prinsipyo ng, kung hindi mo ako masaktan, hindi kita masasaktan, ngunit malinaw na walang kamalayan si Chijo sa pamamagitan ng matapang na mahuli ang pansin ni Qingshan. Pinilit nito ang kamay ni Jendong. Sa una, kung si Chijo ay naging mas matino, si Jendong ay hindi mag-abala sa kanya. Ngunit kinuha ni Chijo ang pasensya ni Jendong bilang tanda ng kahinaan at patuloy na itinulak ang kanyang swerte. Ngayon na nagalit siya kay Jendong, kailangan niyang bayaran ang presyo. Para kay Jendong, si Qingshan ang kanyang sakong Akilis. Ang sino mang humipo sa kanyang babae ay hindi magkakaroon ng magandang pagtatapos. Huwag kang lumapit. Sinasabi ko sa iyo, nasa Qingmu Hall ako, at may mga tao dito, sabik na sinabi ni Chijo. Mga tao. Napangiti si Jendong. Sa puntong ito, anong mga card ang naiwan mo? Sino sa Qingmu Hall ang makakapagligtas sa iyo? Binjo? Pinsan ko. Siya ang una sa listahan ng pilak sa Qingmu Hall, mapilit na sinabi ni Chijo. Nang marinig ni Jendong ang pangalan ni Binjo, ang kanyang mga yapak ay huminto ng bahagya. Kilala niya siya, at mayroon silang isang salungatan ilang araw na ang nakakaraan. Hindi niya inaasahan na ang mundo ay napakaliit na tatakbo siya muli sa kanyang malayong kamag-anak. Inisip ni Chijo na ang pagbanggit sa pangalan ni Binjo ay magbibigay sa kanya ng ilang mukha, ngunit walang silbi laban kay Jendong. Nasira na niya ang pagbabagong anyo ng realm ng ilang araw na ang nakakaraan at hindi na interesado sa mga nasa listahan ng pilak. Nais niyang makahanap ng isang paraan upang masira sa antas ng master, upang madali niyang makitungo sa mga nagdulot ng problema. Ngunit iyon ay isang bagay para sa hinaharap. Sa ngayon, kailangan niyang pagsamahin ang kanyang kasalukuyang antas bago isaalang-alang ang isang tagumpay. Natatakot ka na ba? Nang makita na si Jendong ay nanatiling tahimik, sa wakas ay pinakawalan ni Chijo ang isang buntong hininga. Natatakot siya na ang matigas na taong ito ay hindi matakot sa kanyang pinsan. Maraming beses, ginamit ni Chijo ang pangalan ng kanyang pinsan upang malutas ang mga salungatan. Si Binjo ay isang master ng Transform Realm at madalas na lumahok sa mga kompetisyon. Siya ay may isang mahusay na reputasyon sa Qingzhou City, at ang pagbanggit sa kanyang pangalan ay madaling malutas ang maraming mga problema. Ginamit ni Chijo ang pamamaraang ito upang malutas ang maraming mga salungatan. Sa oras na ito, naisip niya na si Jendong ay matakot din sa kanyang pinsan, ngunit mali siya. Binjo. Haha, sa palagay mo bibigyan ko siya ng mukha. Tumawa si Jendong ng malakas, ang kanyang tinig na puno ng kumpiyansa at pag-aalipusta. Sa likuran niya, lihim din na nag-aalala si Qingshan. Ang manggugulo ay mula sa Qingmu Hall, at nakipagtulungan siya sa kanila dati, kaya kilala niya sila. Iyon ang dahilan kung bakit siya nag-aalala tungkol kay Jendong. Ang mga salita ni Jendong ay nagpagalit kay Chijo, at agad na naging madilim ang kanyang mukha. Tila na ang kanyang pinsan na si Binjo ay walang masidhing kapangyarihan sa kanya. Imposible, ang kanyang pinsan ay isang master sa antas ng pagbabagong anyo. Ang isang master ng pagbabagong anyo ay isang nangungunang figure sa lungsod. Paano siya mawawala sa mukha? Ano ang sinabi mo? Ang pinsan ko na si Binjo ay isang master ng pagbabagong anyo. Gaano ka manggahas na sabihin iyon tungkol sa kanya? Sa palagay mo ba ay sa pamamagitan lamang ng pagbanggit sa pangalan ni Binjo, papayagan kita? Nagpakita si Jendong ng isang pahiwatig ng isang malamig na ngiti na mabilis na nawala sa kanyang mga labi. Kung ito ay ibang tao at ako ay nasa mabuting kalagayan, marahil ay papayagan ko siya, ngunit binanggit mo si Binjo. Hindi mo alam na mayroon kaming sama ng loob. Isang sama ng loob. Agad na naging hindi mapakali si Chijo sa pagbanggit nito. Hindi niya inaasahan na ang taong nabanggit niya ay hindi isang tagapagligtas, ngunit isang sakuna. Siya ay talagang hindi mapalad. Kabanata 108. Motion O. Orihinal na, naisip ni Chijo na ang pagkilos ng kanyang pinsan na si Binjo ay gagawing mas maingat si Jendong. Ngunit sa hindi inaasahan, ito ay backfired. Hindi niya naisip na ang kanyang pinsan na si Binjo ay may sama ng loob kay Jendong. Ngayon ay sinusubukan niyang maghanap ng isang paraan upang maalis ang kanyang sarili sa problema at humingi ng awa mula kay Jendong. Ibibigay ba ni Jendong ang kanyang kahilingan? Malinaw na hindi. Ito ay isang nakababahalang sitwasyon para kay Chijo. Gayunpaman, wala siyang ibang mga pagpipilian. Para kay Chijo, si Binjo ang kanyang pinakamalaking suporta. Kung ang reputasyon ni Binjo ay hindi maaaring humawak, kung gayon wala nang ibang maaasahan upang malutas ang problemang ito. Seryoso ang sitwasyon.
Nakikita ng malamig at walang awa na titig ni Jendong, alam ni Chijo na ang mga bagay ay hindi magtatapos ng maayos. Kung siya ay pinatay, ang kanyang paglilinang ay nasayang, at baka mawala siya sa kanyang buhay ngayon. Huwag kang lumapit. Si Chijo ay pakiramdam na desperado. Pinagsisisihan niya ang kanyang mga aksyon dati, ngunit ano ang paggamit ay pinagsisisihan sa sandaling ito. Pagkatapos lamang, ang isang tao sa isang marangyang suit ay lumakad mula sa itaas na palapag. Ano ang nangyayari dito? Mabilis na tinanong ng lalaki sa suit nang makita niya ang eksena sa harap niya. Ang restoran ay nasa gulo. Ang iba't ibang mga kagamitan ay nakakalat sa buong lugar, at maraming mga tao na nakahiga sa sahig, na tila nasugatan. Bilang pangkalahatang tagapamahala, palagi siyang mahigpit na sinusunod ang mga patakaran ng hotel sa Oriental at hindi kailanman papayagan na masira ang hotel sa anumang paraan. At ang ganitong uri ng bagay ay hindi dapat kumalat at makakaapekto sa reputasyon ng hotel. Ang nasabing isang kakilakilabot na bagay ay nangyari ngayon. Ang pangkalahatang tagapamahala ay medyo nagagalit sa ngayon. Sino ka? Tanong ni Jendong. Bagaman mayroon siyang ilang mga hula, ang taong nasa harap niya ay maaaring maging taong namamahala sa hotel. Dahil ang manager ng hotel ay nakatayo sa likuran niya. Ito ay hulaan lamang. Upang malaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, kinakailangan pa ring magtanong. Pagkatapos ng lahat, ginulo niya ang kanilang lugar at naging dahilan upang hindi gumana ng normal ang restoran. Nahaharap sa tanong ni Jendong, ang tao sa suit ay malakas na sinabi, "Ako ang taong namamahala sa hotel, Motion O. Ano ang nangyari dito? Sino ang maaaring ipaliwanag sa akin kung bakit naging ganito ang restoran?" Galit ang lalaki sa suit. Binigyan siya ng boss ng pera upang pamahalaan ang Oriental Hotel. Ngayon na ang hotel ay naging ganito, paano siya hindi magagalit? Kung nalaman ng boss, tiyak na masisira siya. Nais ni Motion O na makahanap ng isang scapegoat upang hugasan ang kanyang pagkakasala at ibalik ang reputasyon ng hotel. Sa gilid, nakita ni Chijo ang hitsura ni Motion O, na parang nakakita siya ng isang tagapagligtas. Madali niyang sinabi, "General Motion. Pangkalahatang Motion. Tulungan mo ako. Ang taong ito ay nais na saktan ako." Mabilis na tumawag sa isang tao upang mahuli siya. Ginulo niya ang iyong lugar. Ang kanyang mga salita ay kagyat at nagpanik, natatakot na hindi alam ni Motion O na siya ang biktima at mabilis na ilipat ang sisihin kay Jendong. Nais ni Chijo na gawing napakakaawa-awa ang kanyang sarili. Sapagkat sa sapat na nakakainis na mga salita, si Motion O sa harap niya ay maaaring tumayo sa kanyang tagiliran. Sa sandaling ito, si Chijo ay mukhang napaka-disheveled na may namamaga na mukha at damit na marumi sa lahat ng uri ng dumi. Sa unang sulyap, mukhang isang pulubi siya. Ginawa niya ang lahat ng ito at nais pa ring patayin ka. Malamig na sinabi ni Motion kay Chijo, na itinuturo si Jendong. Kung mayroong isang pagpatay sa Dongfang Hotel, masisira ang reputasyon ng hotel. Ang sino mang dumating sa hotel ng Dongfang upang kumain ay nais na kumain sa isang ligtas na lugar at walang inaasahang mga insidente na nangyari habang kumakain sila. Kung mayroong isang pagpatay sa hotel, hindi maipaliwanag ito ni Motion sa boss. Ngunit sa sandaling ito, ang manager sa likod ni Motion O ay tahimik na lumapit sa kanya at bumulong sa kanyang tainga, "Ginoong O, ang mga manggugulo ay ang mga taong may itim na nakahiga sa sahig." Ano? Sumimangot si Motion. Hindi niya inaasahan na ang tao sa harap niya, na maraming nagsasalita, ay ang salarin. Inilabas niya ang insidente at binugbog ng ganito. Nararapat siya. Nakakahiya. Hindi mo matalo ang isang tao at pagkatapos ay asahan akong makakatulong sa iyo. Talagang kasuklam-suklam, lihim na sinumpa ni Motion. Hindi pinansin ni Jendong si Motion at walang pakialam na siya ang manager ng hotel. Diretso siyang lumakad papunta kay Chijo. Ang tinatawag na hotel general manager ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, nasa kanan siya. Bagaman hindi natatakot si Jendong na gumawa ng isang malaking eksena, si Motion. Nang makita ang kanyang mga aksyon, nagmamadali si Motion at hinawakan ang braso ni Jendong. "Sir, alam kong mayroong isang salungatan sa pagitan ninyong dalawa. Ngunit maaari mo bang itabi ito sa ngayon? Ang Dongfang Hotel ay isang lugar ng negosyo. Ang patuloy na paggawa ng problema ay hindi mabuti para sa sinuman, ano sa palagay mo?" Ngumiti si Motion ng matiyak at tumingin sa paligid ng mga taong nakatayo, nanunood ng kaguluhan. Kung hindi hawakan ng maayos, maaari itong maging sanhi ng isang malaking pinsala sa kanilang reputasyon. Bilang pangkalahatang tagapamahala ng Eastern Hotel, kailangan niyang pigilan ang mga ito mula sa karagdagang pagtaas ng sitwasyon. Tinanong niya si Jendong at ang iba patungkol sa dahilan ng laban upang mahawakan niya ito ng naaangkop.
Ang mga taong ito sa sahig ay dumating upang pukawin ako ng walang kadahilanan at gumawa ng ilang mga bulgar na komento tungkol sa aking babae. Sa palagay mo ba papayagan ko sila? Malamig ang mukha ni Jendong at hindi nakatago ang kanyang galit. Naiintindihan ko ang iyong sitwasyon, Ginoo. Ngunit dahil naituro na sila ng isang aralin, bakit hindi huminto dito? Malambot ang tono ni Mashan, alam na tama si Jendong. Si Mashan mismo ay medyo hindi mapakali. Maraming taon na siyang nagpapatakbo sa hotel at ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong sitwasyon. Kung nalaman ng boss, hindi lamang siya masisisi ngunit iniisip din na hindi siya may kakayahang pamamahala ng hotel. Sa isang kahulugan, si Mashan ay isang scapegoat din. Si Chijo, na nakahiga sa sahig ay hindi makabangon, lihim na nagalak. Nais niya kay Jendong na makipaglaban sa hotel upang ang ibang tao ay mag-aalaga sa kanya at humingi ng hustisya para sa kanya. Pinalo niya ako ng ganito, at gayon pa man ang iyong hotel ay tumutulong pa rin sa kanya. Hindi ba nakatanggap ang anumang mga manggugulo? Hindi ito patas. Si Chijo ay hindi natatakot na gumawa ng isang eksena, kumikilos tulad ng isang rascal at isang deadbeat. Ito ay nauugnay sa kanyang background. Si Chijo ay naging isang gangster, ngunit siya ay sapat na maswerteng makilala ang isang magsasaka na nakakita ng kanyang talento para sa martial arts at nagturo sa kanya. Si Chijo ay may kakayahang din, at sa loob lamang ng ilang taon, nakamit niya ang ilang tagumpay sa kanyang pagsasanay. Nang marinig ito, sumimangot si Mashan. Hindi niya inaasahan na ang taong ito ay walang kahihiyan. Mahalagang tandaan na ang dahilan ng mga bagay na nabuo hanggang sa puntong ito ay ganap na dahil sa kasakiman ni Chijo para sa kagandahan. Ngunit ngayon, sinabi niya ang gayong mga walang kahihiyang salita. Ito ay sobrang sobra. Kabanata 109. Suporta sa Mountain. Si Mashan O ay tumalikod kay Jendong, naghihintay para sa kanyang tugon. Kung nais mong bigyan kita ng mukha, titigil ka ba rito? Kung hindi kita isaalang-alang, paano ako titigil? Nagpakita si Jendong ng isang mapanirang tingin, at ang pahayag na ito ay hindi batayan. Si Mashan O ay isang pangkalahatang tagapamahala lamang ng isang hotel. Ang kanyang kakayahan ay hindi mataas, kahit na may mga tao sa likuran niya, pareho ito. Ngunit nang marinig ito ni Mashan, naging pangit ang kanyang mukha. Patuloy niyang hinulaan ang pagkakakilanlan ni Jendong sa kanyang puso. Maaari ba siyang magkaroon ng ilang pag-asa sa likuran niya? Kung hindi man, ang kanyang saloobin ay hindi magiging matigas. Si Mashan ay gumawa ng isang paghuhusga. Kung hindi ito para sa mga ito, paano siya magiging napakababa para sa iba? Kahit na si Mashan ay medyo hindi komportable sa kanyang puso, pinanatili pa rin niya ang kanyang katinoan at hindi agad na lumingon ang kanyang mukha. Ang katotohanan na si Jendong ay nang-ahas na sabihin na ito ay nangangahulugang mayroon siyang ganoong kumpiyansa. Ubo. Tulungan mo ako, galing ako sa Qingmo Pavilion. Nakikita na si Mashan O ay tila nag-aalangan, si Chijo ay naging isang maliit na kagyat at hindi makakatulong sa pag-ubo ng ilang beses. Isang miyembro ng Qingmo Pavilion. Ang kanyang mga salita ay nahuli ng pansin ni Mashan. Ang Qingmo Pavilion, ang pinuno ng underworld sa lungsod. Ang kanilang lakas ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Ang manggugulo ay naging isang miyembro ng Qingmo Pavilion na naging masakit sa kanya. Hindi niya inaasahan na ang isang miyembro ng Qingmo Pavilion ay matalo sa kanyang turf. Kakaiba talaga. Ayon sa dahilan, hindi ito dapat mangyari. Ang mga kasanayan sa boxing ng Qingmo Pavilion fighters ay karaniwang mabuti. Paano sila mabubugbog ng napakasama? Kung siya ay mula sa Qingmo Hall, si Mashan O ay hindi maaaring umupo ng walang imak, tinanong ni Mashan ng seryoso, sinasabi mo ba ang katotohanan? Talagang mula sa Qingmo Hall. Siyempre. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magtanong sa isang tao mula sa Qingmo Hall. Ako ay talagang miyembro ng Qingmo Hall, mabilis na sinabi ni Chijo na parang nahuli niya ang isang lifeline. Sa gilid, si Jendong ay nanunuya ng malamig, na tila walang malasakit sa kanya na naghahanap ng mga pagpapalakas. Matapos kumpirmahin kung ano ang sinabi ni Chijo, tumango si Mashan. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa, nag-scroll, at nag-dial ng isang numero. Nakikita ng pagtawag ni Mashan, sa wakas ay huminga si Chijo ng isang buntong hininga dahil alam niya na may isang tao na iligtas siya mamaya. Ang Eastern Hotel at Qingmo Hall ay may mga lihim na kontak, at ang kanilang mga pinuno sa pangkalahatan ay may sariling mga numero ng telepono upang maaari silang makipag-ugnay sa anumang oras kung kinakailangan. Di nagtagal, sinagot ang telepono. Kumusta, Sister Qingjia? Ito ay si Mashan O mula sa Eastern Hotel. Mayroon akong isang bagay upang kumonsulta sa iyo, magalang na sinabi ni Mashan. Sister Qingjia.
Nang marinig nila ang pangalang ito, pareho sina Jendong at Chijo na pamilyar dito. Hindi nila inaasahan na hinahanap ng taong si Ma Chun-oh. Pagkatapos ng lahat, si Sister Qingjia ay ang boss ng Qingmo Hall sa ibabaw. Ang nasabing isang malakas na figure ay natural na kilala. Lalo na si Jendong, na mainit na naaaliw kay Qingjie by ilang araw na ang nakakaraan. Well, ito, dumating ang malamig na tugon mula sa telepono. Sister Qingjia, tila mayroon akong isang tao mula sa iyong tagiliran na nasugatan. Ang isa sa aming mga tao ng Qingmo Hall ay nasugatan. Dumiretso si Qingjia at seryosong nagtanong. Nagising na lang siya at umiinom ng tsaa sa bahay nang tumunog ang telepono. Nang sumagot siya sa telepono, sinabihan siya na ang isa sa mga mandirigma mula sa gym ay binugbog sa Oriental Hotel. Nagulat pa rin siya dahil alam niya na ang Oriental Hotel ay isa sa mga industriya sa ilalim ng Qingmo Gym. Ang dahilan kung bakit ang Oriental Hotel ay maaaring mangibabaw sa Qingzhou City sa sobrang haba ay lahat salamat sa suporta ng Qingmo Gym. Ang Qingmo Gym ay pinuno ng underworld na may mga industriya sa iba't ibang larangan. Maraming mga tindahan sa lungsod ang nasa ilalim ng pangalan nito. Ang Oriental Hotel ay isa sa kanila, ngunit ang lahat ng ito ay pinananatiling lihim at pinananatili ang kalayaan sa ibabaw. Ang mga ordinaryong tao ay hindi nauunawaan ang mga lihim sa likod nito, tanging ang mga nasa itaas na klase ay may hindi malinaw na pag-unawa. Nang tumanggap si Qingjie ng isang tawag mula sa Oriental Hotel, alam niya na may nangyari. Ang taong namamahala sa isang panlabas na industriya ay hindi tatawag sa kanya maliban kung mayroong isang malaking problema. May hindi tama. Sino ang taong iyon? Mahinahon na tanong ni Qingjie. Si Ma Chun-oh ay sumimangot ng bahagya at tinanong si Chijo, Qingjie, ano ang pangalan niya? Chijo. Mabilis na sumagot si Chijo. Qingjie. Sinabi niya na ang kanyang pangalan ay Chijo, sabi ni Ma Chun. Bahagyang kumilos si Qingjie. Kilala niya si Chijo, na talagang miyembro ng Qingmo Gym, ngunit wala siyang malalim na impresyon sa kanya. Si Chijo ay isang boksingero sa listahan ng pilak, na pumasok lamang sa yugto ng madilim na enerhiya. Siya ay isang napaka-ordinaryong miyembro ng Qingmo Gym, ngunit siya ay bata at may potensyal, kaya ang gym ay nagpaplano na sanayin siya ng mabuti. Sa kabutihang palad, tinulungan siya ng kanyang pinsan na si Binjo. Ito ay kakaiba na ang gayong bihasang tao ay binugbog sa kanyang sariling turf. Sino ang maaaring gumawa nito? Hindi man lang sila nagbigay ng mukha sa Qingmo Hall at dumiretso para sa pagpatay. Ang taong maaaring mag-ingat kay Chijo ay marahil ay hindi isang ordinaryong tao, at marahil ay may ilang pagbak. Kung hindi man, hindi sila magiging labis na pagtanggi. Maaari ba itong maging isang katunggali ng Qingmo Hall? Ang isip ni Qingjie ay nalilito. Kung iyon ang kaso, ang mga bagay ay magiging nakakalito. Kailangang malaman muna ni Qingjie ang katotohanan bago gumawa ng iba pang mga plano. Chijo. Kilala ko siya. Siya ay mula sa aming Qingmo Hall. Okay lang ba siya ngayon? Kunagit ni Qingjie ang labi niya. Tulad ng pinaghihinalaan niya. Kung iyon ang kaso, kailangan niyang tulungan siya ng higit pa, naisip ni Ma Chun ang kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, silang dalawa ay may parehong boss sa likuran nila. Kung ang isang miyembro ng Qingmo Hall ay nasugatan at hindi nila maprotektahan ang mga ito, hindi nila maiiwasang gampanan ng iba kung may mali. Tahimik na pinag-isipan ng isang sandali habang ang kanyang ekspresyon ay patuloy na nagbabago. Nakikita ng kanyang pagbabago ng ekspresyon, si Chijo ay nabalisa, natatakot na iwanan. Samantala, pinapanood siya ni Jendong. Si Chijo ay desperadong hinawakan ang telepono ni Ma Chun at sumugod, Sister Qingjie, ako ito, Chijo. Naaalala mo ba ako? Ang pinsan ko ay si Binjo. Sister Qingjie, kailangan mo akong iligtas. May nais na patayin ako, pakiusap ni Chijo. Matapos ang pag-agaw ng kanyang telepono, si Ma Chun ay nakakaramdam ng labis na inis, ngunit hindi niya sinubukan na ibalik ito. Bilang isang miyembro ng Qingmo Hall, hindi niya nais na magdulot ng anumang problema sa kritikal na sandaling ito. Sa kabilang dulo ng telepono, narinig ni Qingjie ang boses ni Chijo at ang kanyang mukha ay naging isang maliit na pangit. Tila ang mga bagay ay nagiging seryoso at kailangang makitungo kaagad, o kung hindi man ang kanyang pinsan na si Binjo ay magkakaproblema. Nakaupo sa kanyang upuan, si Qing Shen ay puno ng mga alalahanin. Hindi niya inaasahan na makatagpo siya ng ganoong bagay habang may pagkain, at kasangkot pa ito sa dalawang pangunahing puwersa. Paano siya hindi mag-alala? Gayunpaman, ang kanyang mga alalahanin ay medyo maibsan kapag tiningnan niya ang taong nagbabantay sa kanya sa harap niya, dahil mahawakan niya ang lahat. Si Jendong ay tila nadarama ang kanyang tingin at lumingon ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya.
Ang kanilang mga mata ay nagtititig at si Jendong ay ngumiti ng marahan sa kanya, na parang sinasabi sa kanya na huwag mag-alala. Kabanata 110. Ang maliit na sorpresa ni Qing Jiebei. Sa wakas ay nadama ni Qing Shenshen. Hindi niya inaasahan ang mga bagay na maging komplikado. Ang insidente sa Dongfeng Hotel ay hindi inaasahang nakalink sa Qingmo Pavilion, na ginagawang mas komplikado ang mga bagay. Qing Jie, ano ang dapat nating gawin ngayon? Paano ko matutulungan si Chijo? Tanong ni Ma Shen-o. Chijo. Itinaas ni Qing Jiebei ang teacup sa kanyang kamay, ang kanyang kulay rosas na labi ay bahagyang curly habang nag-iisip sandali. Si Chijo ay isang average na miyembro lamang ng Qingmo Pavilion, at ang kanyang lakas ay walang espesyal. Hindi siya isang taong kailangan niyang alalahanin. Gayunpaman, ang pinsan ni Chijo na si Binjo, ay isang talento ng boksingero, at siya ang nakatagong card sa kompetisyon na ito. Iyon ang dahilan kung bakit binibigyang pansin ni Qing Jia ang bagay na ito. Naabot na ni Binjo ang Hua Realm sa murang edad, at ang kanyang hinaharap ay maliwanag. Siya ay may potensyal na maging isa sa nangungunang 10 martial artist. Sa madaling sabi, siya ay isang taong kailangang hawakan ng may pag-iingat. Ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagawa ng Qingmo Pavilion sa kasalukuyang sukat nito ay dahil sinanay nila ang maraming makapangyarihang martial artist. Sa mundong ito, ang kayamanan at kapangyarihan ay hindi makatwiran. Ang tunay na makapangyarihang mga tao ang pinakamahalaga, dahil maaari nilang mangibabaw ang lahat at baguhin ang kurso ng mundo. Naunawaan ni Qing Jiebei ang mga lihim sa likod nito ng maayos. Tulungan natin siya. Huwag hayaan siyang magdusa pa, mahinahon na sinabi ni Qing Jiebei. Pagkatapos niyang magsalita, medyo nagulat siya. Sino ang taong natalo si Chijo? Ang lakas ni Chijo ay hindi masama, kaya ang taong natalo sa kanya ay hindi dapat maging simple. Sa katunayan, na may kakayahang talunin si Chijo at humingi ng awa, hindi siya maaaring maging isang hindi kilalang sundalo. Sa ganitong lakas, dapat siyang magkaroon ng ilang reputasyon sa lungsod ng Qingzhou. Well, nang marinig ang mga salita ni Qing Jiebei, si Ma Shen-o ay ilang sandali sa pagkawala ng kung paano tumugon. Sinulyapan niya si Jendong gamit ang kanyang mga mata, sinusubukan na masukat siya. Si Jendong ay mukhang bata, ngunit hindi pa siya nakita ni Ma Shen-o. Bilang isang taong nakakakilala sa mga sikat na tao sa lungsod, dapat niyang kilalanin ang kanyang mukha. Ngunit sa oras na ito, wala siyang pahiwatig at hindi niya maalala ang sinumang katulad niya sa Qingzhou City. Qing Jie. Ang taong ito ay mukhang bata at hindi pamilyar. Inaasahan kong hindi siya mula sa Qingzhou City, nahulaan ni Ma Shen. Bata. Tumango si Qing Jie. Makatuwiran na magkaroon ng mga batang talento mula sa iba pang mga lugar na darating upang lumahok sa mga kompetisyon sa martial arts. Ang mga batang talento na ito ay naranasan at natutunan, at upang mapagbuti ang kanilang mga kasanayan sa labanan. Para sa mga martial artist, ang mas bata sa kanila, mas mahusay ang kanilang mga nagawa, at mas mataas ang kanilang potensyal sa hinaharap. Sa mundong ito, ang kabataan ay isang uri ng kapital. Kung maaari silang maglagay ng isang matatag na pundasyon kapag bata pa sila, ang kanilang mga nakamit sa hinaharap ay magiging pambihira. Si Chijo ay medyo katulad, kulang ng isang matatag na pundasyon, ngunit sa kabutihang palad ay mayroon siyang magandang talento. Kung hindi man, siya ay natigil sa madilim na kaharian ng enerhiya. Bagaman napakahusay na niya sa mga mata ng kanyang mga kapantay, ang tagumpay na ito ay malayo pa rin sa sapat. Ang kanyang pinsan, si Binjo, ay naiiba. Siya ay nagkaroon ng isang matatag na pundasyon, kaya ang kanyang paglilinang ay umabot sa pagbabagong anyo. Ang dalawa sa kanila ay hindi kahit na maihahambing. Ang taong natalo si Chijo sa Dongfeng Hotel ay kilala na kay Qing Jiebei, at malamang na nakatagpo siya ng iba pang mga paligsahan. Sa mga tuntunin ng paglilinang, marahil ay katulad siya ni Chijo. Parehong bata pa, kung hindi sila magkakaroon ng ganitong mainit na pag-uugali at labanan sa pagbagsak ng isang sombrero. Gayunpaman, wala pa rin silang alam tungkol sa background ng taong ito. Nang marinig nila ang pangalan ng Qingmo Pavilion, at nang ahas pa ring magpatuloy sa pakikipaglaban, tila ang ibang partido ay may napakalalim na background, kung hindi man ay hindi sila magiging mapagmataas. Maaaring hindi siya mula sa Qingzhou City, ngunit maaaring maging miyembro ng isa sa tatlong pangunahing puwersa. Kailangan nilang malaman kung aling puwersa ang kanyang pag-aari, kung hindi man ay mawawala lamang ang salungatan at magdulot ng problema. Pagkatapos ng lahat, sa Qingzhou City, ang anumang dalubhasa sa nakatagong lakas ay magkakaroon ng talaan. Kung alam nila ang kanyang pangalan, maaari nilang malaman kung aling puwersa ang kanyang pag-aari, at kakailanganin nilang umasa sa intelligence network ng Qingmo Pavilion.
Maaari ko bang malaman ang kanyang pangalan? Tanong ni Qingjie. Alamin ang kanyang pangalan. Natagpuan ni Ma siya na kakaiba, hindi ito dapat maging mahirap. Pagkatapos ng lahat, napunta siya rito upang kumain, at hindi masyadong mahirap malaman. Napakadali nito. Pagdating sa paghahanap ng pangalan ng isang tao, maaari ka lamang magtanong ng direkta, bakit ito komplikado? Excuse me, Ginoo, maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Si Ma Xian ay nagtanong kay Jendong ng direkta sa telepono. Si Chijo ay napaka-curious din sa tanong na ito. Ang iba pang partido ay napakabata, at ang kanyang lakas ay lumampas sa kanyang sarili, tiyak na hindi siya isang ordinaryong tao. Marahil sa bukas ng umaga, ang kanyang pangalan ay malalaman sa buong Qingzhou City. Ang insidente ngayong gabi ay mabilis na kumalat sa mga kilalang tao na naruroon matapos na itaguyod ito ng isa sa kanila. Ang isang taong napakabata ay may napakalaking lakas. Inisip ni Qingjie Bai sa kanyang sarili na hindi niya mapigilan ang pagkakataong ito at dapat malaman ang higit pa upang mapatunayan at potensyal na mag-recruit ng taong ito. Gayunpaman, si Chijo ay may iba't ibang mga plano. Nais niyang malaman ang pangalan ni Jendong para sa paghihiganti sa hinaharap dahil hindi siya maaaring manalo laban sa kanya ngayon. Sa isang desperadong sitwasyon, kailangan niyang ibababa ang kanyang ulo at makiusap sa kanyang pinsan. Karaniwang hindi ito gagawin ni Chijo dahil ang kanilang relasyon ay hindi kasing ganda ng naisip ng mga tagalabas. Ang pagpunta upang makahanap si Binjo ay malamang na magre-resulta sa kahihiyan. Ano ang pangalan mo? Si Jendong ay bahagyang nagulat ng tanungin. Ang pangalan ko ay si Jendong Ye, sagot niya na may isang ngiti, ang kanyang malalim at kaakit-akit na mga mata ay nagiging mas mahiwaga. Nang marinig ang pangalang ito, si Chijo ay bahagyang naabak. Siya ay lubos na may kaalaman tungkol sa mga go-on sa Qingzhou City, ngunit ang pangalang ito ay hindi nag-ring ng isang kampanilya. Ito ay kakaiba na ang isang tao na bata at makapangyarihan ay hindi pa naririnig bago sa lungsod. Maaari ba siyang maging isang tagalabas? Naalala ni Chijo ang paparating na kompetisyon sa martial arts at nagtaka kung si Jendong ay isang kalahok. Siya ba ay isang bihasang kalahok? Nagtataka siya ng may pagkalito. Ito ay dapat, kung hindi man ay hindi ko naririnig ang tungkol sa kanya. Maraming mga batang talento ang dumating sa Qingzhou City sa panahong ito, ngunit lahat sila ay nanatili sa bahay, lihim na nagsasanay at naghahanda para sa kompetisyon. Si Chijo ay labis na nalilito tungkol sa pagkakakilanlan ni Jendong, ngunit kung sino man siya, siya ay isang kaaway. Ngayon, ginawa ni Jendong na siya ay magdusa ng gayong kahihiyan dito. Babayaran niya siya ng 100 beses sa hinaharap. Iniulat ni Musen ng totoo kay Qingjie sa telepono. Sa kabilang dulo ng telepono, narinig na ni Qingjie Bai kung ano ang sinabi ni Jendong. Sa sandaling ito, si Qingjie Bai ay medyo nagulat, at ang kanyang payat na kilay ay hindi makakatulong ngunit tumaas. Si Jendong. Qingjie Bai ay bumulong sa kanyang sarili, at ang marilag na figure ay lumitaw sa kanyang isip.